Okay, so good day po sa ating lahat. So this will be another video tutorial for our next activity. So if you already download our module, no, regarding the activities that we are going to do with the Microsoft Office Visio. So last time natapos po tayo sa sinasabi or sa tinatawag nating orthographic projection together with a one particular pictorial view. Okay? And dito, nag-indicate po tayo ng kulay, how the projection was being made using projection line, tapos tinanggal natin yung projection line, and then nilagyan natin ng dimension. Okay? So as we proceed to the next activity, ito naman po yung tinatawag nating oblique drawing problem. Okay? So from the oblique drawing problem, there are certain requirements. So ito pong running time na 45 minutes. I know since you are only new on using the application, kahit hindi na natin sundin ito, no, yung running time niya. So draw the given drawing exercises below and then use the format template na ginamit po natin from our drawing. So as you can see, there are so many problem activity from this uh, particular area. So ang gagawin lang po natin will be the problem 7.1. Okay, so wag muna nating pansinin yung ibang area na to, no? Yung problem 7.2 up to 7.12. Okay, so paano po ba natin sisimulan ito pong orthographic drawing ng ating pong problem 7.1? So it is the same on the process on how we deal with our activity under the orthographic drawing problem. So kung ano po yung ginamit nating process from this, kung paano natin project, yun din po yung gagawin natin from that particular activity, no, sa oblique drawing. So dito po sa video na to, ginawa ko na po siya right before akong mag-start ng record. Okay, so ito po yung aking ginawang drawing. No, so this will be the problem 7.2, no? Ginawa ko na siya kasi para hindi masyadong mahaba yung video about this. So all you have to do is to project the orthographic view using your desired size. So kanya-kanya pong sukat ito na dapat magkakaroon ng projection yung ating pong front view going to the top view and from top view up to the projection of our side view. And at the same time from the front view all throughout its right side view. Okay, so kanya-kanya pong sukat ito, kayo na po yung bahala. Basta po lahat ng projection magtutugma sa bawat views na given from our drawing. So kung mapapansin niyo from here, from our module, ito po siya yung 7.1 and then ginawa ko na siya dito. Okay? So the same process lang po. Pero ang pinagkaiba from this problem, gusto ko po makita yung mga projection line na ginamit ninyo from the drawing. So ibig sabihin, yung mga linya po na nakikita nyong nakapula, ayan po, kukulayan nyo lang ng line color na red para mapakita kung asan po yung mga projection ninyo. Okay? At gagamit po kayo ng miter line from here, yung 45 degree natin, para makita ko yung pagkakatugma-tugma ng mga positions niya. Okay? Bakit ako naglagay ng ganito? Kasi hindi po kayo maglalagay ng dimension sa problem natin dito, no? Yung sa susunod nating activity. All right? So all you have to do is to put certain label, no, for the particular views. For example, we have front view. Okay? Always remember, naka-caps lock po ang ating mga text. Okay? So we have here the front view. Ayan. Control C natin kasi nagkakaroon ng auto connection. Ayan. Pagka nag-a-appear po yung mga auto correction na to, pwede po tayong magpunta dito sa itaas, kaya lang nakaharang itong aking ano, ayan. Punta tayo dito sa taas, tapos patayin nyo itong auto connect. Okay? Pag pinatay niyo po yan, later kapag ka nagmo-move tayo ng mga linya, mawawala rin po siya. Ay, mawawala po yung auto-connect features. Ayan. So, this will be the front view. Siyempre, yung sa kabilang side niya, this is the side view. Okay? I know you knew it already, no? Kasi
during our onboard drawing process, na i-discuss naman po ito sa inyo. Well, syempre, certain rules are being applied. Hindi po pwedeng mawala yung mga label, no, ng ating pong mga particular views. So, this will be the top view. Okay? So ngayon, ang pagtutuunan po natin ng pansin, yung paggawa ng pictorial view gamit po yung oblique pictorial drawing, no? Using the certain sizes po, no, na nilagay natin from the drawing. Kasi ang oblique drawing, this is very different from the isometric drawing. Okay? Kasi in isometric drawing, we use a certain line configuration with that, no, na merong right and left side area na tig 30 degrees yung kanyang sukat. However, in the oblique drawing, uh, there are two types, no, that need to be presented from this drawing problem. So ito yung po yung ating gagawin, no? So unahin po natin yung tinatawag nating uh, Cavalier oblique drawing. Okay, so from this particular area, ang gagamitin po natin is yung front view. Okay, kasi ang front view po from the given drawing activity in oblique, no, hindi po nababago yung sukat niyan, no? So copy paste natin siya. Lagay natin muna dito sa side na to since unahin natin si Cavalier. Ayan. And then tatanggalin natin yung mga ginamit nating center line. Okay? Ayan. Kasi i-adjust lang natin ito later, no? To see and identify what will be the line configuration for each projection, no, on the oblique. Okay, so since Cavalier drawing ito, yung ating pong front plane or yung front view natin, mananatili po siyang plane, no, na naka-project sa harapan. At wala pong any 30-degree projection on this particular area. So para mas mapadali tayo, lahat po nung side face fixtures on this drawing, gagawa na natin ng 30 degree gamit po yung sukat na nasa side view. Okay? So unahin natin yung pinaka-base dito, copy natin siya, paste. Ilagay natin sa dulo nito, no? Dito po siya dapat nakakonect. Tapos palitan nyo ng angle na naka 30 degree. Ayan. So ibig sabihin, ito pong part ng ating drawing problem na to, meron po dapat naka-project na arc. O ito pong mga parang pa-arco dito sa harapan. So dapat magmo-move tayo doon, no, ng drawing fixtures na ididikit natin siya dun sa area na yon. Pero bago natin gawin yan, kopya tayo ng isa sa um, vertical line dito sa harapan, paste, okay, and then lagay natin dito. Ibig sabihin, ito po yung pinakadulo ng ating drawing. And then, saka tayo kumuha or kumopya from this area, copy, paste, and then lagay natin muna dun sa dulo. Okay? So, kailangan sa pag-i-indicate or pagpaprocess ng ganitong klase ng drawing, make sure na magkakakonekta po yung ating mga linya. Okay? So, hayaan po muna nating nakaganyan. Next process, yung layo naman mula po dito papunta sa side na to, dito po siya naka-refer. Okay? So, ang gagawin na natin, copy-paste this area. Lagay natin dito. Tapos, palitan natin ng 30 degrees. Okay? I mean sa sa angle, okay? 30 degrees. Kasi Cavalier po ito, ibig sabihin kung ano po yung actual size, yun po yung dapat nating susundin. And then, let's just select the line features na kailangan nating i-move, okay? On this point, no? Dapat dito lang po siya magkakaroon. So, pwede nating tanggalin na ito, no? Yung nandito sa harapan, since nakuha na natin siya kanina. Yan. Para hindi tayo nalilito. And then, ito na lang yung kopyahin natin. Yan. So, pag nakuha na yan, copy, paste, move natin dito. Ayan. So, dapat dito po siya magtutugma sa kabilang side or sa dulo nito. Okay? So, as you can see, medyo nakikita ko na yung visual presentation. So, ang gagawin na lang natin, i-detail pa natin, copy natin yung side na to, dalhin dito. Okay? Sa point na yan. Tapos, let's enclose that using a certain line fixtures. So, gawa tayo ng line. Pwedeng kopyahin natin ito. Ito na lang, yun nandito sa side na to. Lagay natin dito, tapos enclose the area. Okay? So, move.
Ayan. Tapos, ganun din sa kabilang side, let's have another detail fixtures on this point up to this relevant area. Ayan. Okay? So next, we need to have another 30 degrees on this part. So pwede natin kopyahin itong 30 dito. Tapos enclose natin dun sa fixtures na yon. Okay? At pag nag-enclose siya dyan, ibig sabihin mayroon pang linya na naka-vertical doon. Okay? Horizontal rather. So, pwedeng copy natin ito. Ayun, may gumalaw na point or line. Balik natin. Okay? Ang kagandahan kay Visio kasi pwede nating i-undo, no? Yung mga part na nagkakaroon tayo ng error. Okay? Next, ilagay natin dyan. Ayan. So, kung makikita ninyo, medyo nagiging visual na yung ating pong point. Okay? Ilagay lang natin. Ayusin lang natin, no, para makita po ninyo. And then on this relevant area, kailangan nating maglagay ng 30 degree para hindi magmukhang curve yung taas ng ating drawing. Ayan. So medyo itaas natin dun sa tangency. Ayan. So make sure this is 30 degree ha at hindi napapalitan ng other degree or point. Okay? So just position that on area kung saan po sila magkakaroon ng tangency. Ayan. And then, tsaka tayo magtitrim. Okay? Tatanggalin natin yung mga parte hindi na nakikita from the drawing. So, select natin ito, yung object na to, shape, operation, trim. Okay? So, ang mga part na hindi na nakita, itong area na to. So, delete this one. Delete natin to. Delete natin yung fixtures na yan, delete dito, and then delete this area. So, dapat tanggal po, no, at malinis. And then, yung dito sa part na to, meron pong arc, ay meron darker shade, no? So, I think hindi natin siya matitrim unless ayusin natin yung tangency. Okay, sige. Ayusin natin yung tangency, yung point na yan. So, from here at saka dito, trim ulit natin. Shape, operation, and then trim. So, ang ititrim natin, itong parang curve na ito. Yan. Na nagpapasagabal dun sa view orientation. So, dito medyo may hindi nagpantay na linya. Tanggalin natin. Ayusin natin. Ayan. Okay. So, with that, we have our first pictorial view. Under oblique drawing. So, ang tawag po natin dito, since ang sinunod po nating size description is lahat po ng size na projected on the side view is kung ano po yung actual length, that is the cavalier view. Okay, so ang gawin natin, lagyan natin ng caption. Okay, oblique view. Okay, pwede nating ilagay as oblique view or oblique pictorial view. Okay, pictorial view. And then, lagyan natin ng dash. So, ayaw na naman gumana ng aking keyboard. Oh, okay, maglabas tayo ng keyboard dito. On-screen keyboard. Ayun. Okay, we have oblique pictorial view as cavalier. Okay, and then cavalier view or cavalier. Ayan. So, pwede natin ganyang ilagay yung kanyang label. Okay, so i-ano lang natin, i-adjust lang natin yung grip. Ayan. So, this will be the oblique pictorial view for the cavalier. Alright? So, sabi ko sa inyo, dalawang klase yan. Okay? So, from the oblique pictorial view ng cavalier, we also have oblique pictorial view of the cabinet drawing. Okay? So, all we have to do from this side is babawasan natin yung mga projected line. Ito pong side view natin, no? Na merong 30 mm na sukat from my size yung ginamit. Uh, lahat po ng mga size description on the side, papalitan lang po natin yan. So, i-divide natin into 2. Okay? Kung ano po yung sukat sa side view, babawasan lang natin siya. Okay? So, ang gagawin lang din po, same process. We just need to copy the front view from here. Okay? Pag-copy ng front view, lagay natin ulit sa side na to. Okay? So, paglagay sa side, syempre unahin natin yung pinakamahabang sukat. Ito po siya, no? Copy paste, lagay natin dito sa side na yan. Pero bago yun, tanggalin natin itong center line. Okay? So, from here, imbes na
30 degrees po ang magiging angle projection compared to the use of the Cavalier, di ba 30 degree yung ginamit natin dito. Ang gagamitin nyo naman is 45 degree. Okay, 45 degree, enter. And then sabi ko nga kanina, papalitan nyo po yung sukat niyan. No? From certain length na 30 mm, babawasan ninyo ng 2 beses. Or i-divide ninyo into 2. So, from 30, magiging 15. Okay, so ganyan na lang po kahaba yung susunod na gagawin po nating fixtures. Okay? So, this time, we just need to copy ulit this area. Tanggalin natin itong part na to kasi mamaya pa natin yan magagamit. Okay? Copy natin, lagay muna natin dito sa baba. I mean sa side. Dito ko muna ilalagay, no? Okay? Kasi, kailangan ko po ng linya pataas. So, ito na po siya. So, yung mga vertical line natin, hindi naman mababago yung size niya. Yung side view lang talaga, no? Yung ating pong babaguhin. Okay? So, pagkuha natin yung mataas na linya, yung ating pong vertical line, tsaka natin i-position yung ating pong kinopya kanina. Dapat ah, naka dikit po siya dun sa point. Okay? So, meron akong point dito na sumobra. Later, buburahin ko na lang siya. Okay? Next, we just need to have another line. Ito pong line fixtures na to, yung 15 mm. Copy-paste natin siya. And then, lagay natin dito. Ayan. Dito po siya nakalagay. Then, gawin natin yung angle na ginamit natin kanina on this relevant area sa cabinet. So, dapat 45 degree. Tapos yung 15 mm, i-divide din natin siya into 2. Okay, so ilan po ba kapag sa 15 mm? Okay, so this will be 7.5 mm, no, in size. Okay, so ito na po yung susunod na point. So ang gagawin lang natin, just delete this area. Tanggalin na natin to para hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng mga projection. Okay, kunin natin ito pong nasa dulo. Okay, copy, paste, tapos lagay dito. Yan. So medyo i-zoom para makita ninyo yung projection. Okay? And then, just to finish the area, syempre gagawin po natin, i-detail na lang po natin siya. So copy natin yung nandito sa side nito. This is 45 degree. Okay? So alalahanin nyo po na lahat po ng linya on this side sa cabinet dapat po naka 45 degree. Okay? And hindi po dapat mabago kung ano yung in-indicate na size. Okay? And then we need a horizontal line on this space. Okay? So, unahin natin yung maliit na fixtures dito. And then another on this side. Tapos kung makikita nyo, meron pong enclosement sa likod. Okay? So, dito po siya nakaposition, and then hanggang dito. So, hindi na natin kailangang i-indicate yung hidden line dun po sa mga ibang area. Okay? On the oblique. 45 degree tangency dito naman sa taas. So, ayun po yung pinagkaiba nila ni Cavalier. So, kailangan lang meron po tayong proper orientation with regards with the use of these two particular type of oblique drawing. So, to visualize, syempre, i-trim natin para mas kitang-kita po ninyo yung pagkakaiba po nila. So, let's have trim on this side. From the shape, operation, and trim, tanggalin natin yung mga linya na hindi kailangan. Okay, so ito po yung mga linya na medyo hindi na dapat nakikita sa ating drawing. Okay, and then yung parang tuldok dyan, no, meron siyang sumobrang point, tanggalin natin yan. Ayan. And with that, syempre, ano natin, ayusin natin sa part na to. Uh-huh. I think it's okay already. Ayan. And with that, we have the oblique pictorial view for the cabinet drawing. Okay, so tanggalin natin, no, hindi siya cavalier. This is cabinet. So this is the two types of oblique view na pwede ninyong magamit into projection pagdating po sa ganitong klase ng drawing presentation. I hope you follow and understand the process. So this will be your next activity on our um, um, industrial drawing subject. So that's it, and thanks for watching.